Nanganganib na hindi matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sakaling madagdagan pa ang mga senador na makulong at masuspindi dahil sa issue ng flood control projects. Among kahirito ni Senador Ping Lacson sa pagtutok ni Jonathan Andal. Sa 24 na senador, 8 ang may kaso o may kinakaharap na reklamo. Isa sa kanila nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 9 hanggang 10 senador ang iniimbestigahan nila sa plunder at iba pang paglabag sa batas. Sabi ni Senator Ping Lacson, kung mangyari man na umabot sa 9 na senador ang makulong at masuspinde, may posibilidad na hindi na matutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alinsunod sa konstitusyon, 16 o 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangang boto para makonvict ang isang impeachable officer. It's going to be a crisis, di ba? Opo. Walang impeachment na magaganap kasi foregone na yung conclusion o yung decision na hindi mako-convict. Kasi kung 15 lamang ang naiwan na senador o senator judges. Ang ibig sabihin ba noon, automatically acquitted? Dahil 15 lang yung pwedeng bumoto? Sa akin, hindi. Dahil hindi naman sila convicted, sila naman ay part pa ng Senate unless preventively suspended. Ang hypothetical pero in the realm of possibilities. Pwede mangyari. Panukala ni Lacson, sakaling may makukulong pang senador, pwedeng maghain ang Senado ng motion na leave of court sa Sandigan Bayan para payagang dumalo sa trial ang senator judges kahit may escort mula sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang medyo awkward lang doon dahil naka-robe sila as judge pagka-araw. Pagkatapos naka-PDL uniform naman sila sa gabi. Noong Biyernes, pinalutang ng Senador Alan Peter Cayetano ang usapin na baka ibaba sa 12 sa halip na 16 ang kailangang boto para makonvict ang isang impeachable officer. Are we going to really have an impartial trial or aayusin at luto na to? Are we going to tell them the truth that dapat 16 to convict? Or babawasan ba natin ng 6 na senador para maging 12 na lang? Medyo devious yun. Ako and some members, nag-i-stick kami doon sa 16 to convict. No matter what the base number is, our base number will always be 24. Ang mag-motion dyan, na baguhin yung base number, either prosecution or defense. Sabi ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon, 16 votes pa rin ang pinaghahandaan nilang makuha sa impeachment trial. Talagang pinaghahandaan po naming bilang to convict the Vice President ay 16. So up until today, yan pa rin po yung pinaghahandaan po namin na bilang. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng defense team ng bise. Sabi ng prosekusyon, ang kukontrahin nila ay kung iuurong ang petsa ng paglilitis para lang hintayin sakaling masuspinde ang ilang senador na may isasalang sa paglilitis ng Sandigan Bayan. Kahapon, inilunsad sa isang eskwelahan sa Quezon City ang isang Citizen Watch campaign na layong ipaalam sa publiko ang mga pangyayari sa impeachment court. Naroon ang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Sabi ni Prosecutor Congressman Joel Chua, sa Lunes, ipapasa na nila ang kanilang pre-trial brief. Sa June 18, ang pre-trial conference sa Senado at July 6 ang simula ng paglilitis. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. In their acting era, ang P-pop group na Vision sa kanilang pagsalang sa GMA Afternoon Prime Series na Born to Shine. Yan ang chika ni Athena Imperial. Ang angas at husay sa pagpe-perform, dadalhin din ng P-pop group na Vision sa GMA TV musical drama na Born to Shine. Finlex din nila dito ang kanilang acting skills. Sobrang saya po na experience. Maraming salamat kay Direk Rod for having us here. Sobrang inaalagaan niya po kami. And ma-perform po yung song namin dito sa Born to Shine. Sobrang laking help rin yun sa amin. At yung first time namin as a group na parang like yung acting talaga na magkakasama kami. From tours and shows, ngayon makakasama na nila si Zephanie sa mga eksena. Parang reunion na rin po namin to with Zephanie. Mas comfortable lang, tsaka at home lang talaga kami. Na-starstruck din daw ang Vision kay Vina Morales. Napakinggan namin siya live kumakanta eh. Dati sa TV lang eh. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. #relate si Kapuso actress Bianca Umali sa kanyang upcoming role na Ella Arcangel. Si Bianca ang magbibigay boses sa animated film adaptation ng comic book series. May chika si Athena Imperial. Nagpakilala na sa publiko ang boses sa likod ng title character ng upcoming Filipino fantasy horror animated film ng GMA Pictures and 20 Manila, Ella Arcangel, awit ng Pangil at Kuko.
Please welcome on the stage, Bianca Umali! Ipinakita rin nila Bianca ang prototype ni Ella sa Toy Conference 2026 sa isang mall sa Pasay City. Kasama si GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Angeli Atienza at ang producers, director at comic book author at illustrator ng Ella Arcangel. Kwento ni Bianca, marami silang pagkakaparehas ng batang tagapagligtas ng Barangay Masikap. Si Ella ay isang pangkaraniwang bata lamang. And what makes her stand out amongst others is that si Ella ay isang superhero on a daily basis. Pinaghandaan niyang maigi ang dubbing ng animated film. Iba po ang acting on TV kumpara sa acting na boses lang ang gagamitin mo. I locked myself in for a week, kagaya ng shinare ko kanina. I really did put myself through one whole workshop. Isang karangalan din aniya na mapiling boses ng Filipina hero. Siya yung superhero na inaakala natin at na-expect nating lahat. Nakaka-costume, may superpower, malaking tao, malakas. Hindi siya ganon. Ella Arcangel is a representation of all of us. Hinangaan ng mga manonood ang teaser ng pelikula na malapit nang mapanood ngayong taon. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.